Ika-4 ng Disyembre taong 2016 nang dumayo sa Osaka, Japan ang tubong Davao del Sur, Pinoy undefeated prospect na si JR alias The Hitman Inson na biyabit ang espaltong kartada na 13 panalo. Siya may tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anumang klase ng talo upang balasubasin ang Japanese fighter na si Ryota Yada na tirador ng milk tea at Milo na may kartadang 13 panalo, 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang para paglabanan ang bakanting WBO Asia Pacific Welterweight title. Kung ating pagbabasihan ang kartada ng dalawang fighter na ito mga kaibigan, ay malamang sa bagaong at alamang ay iisipin yung liyamado sa laban ng ating kababayan. Pero sa totoo lang mga kaibigan, sa laban na ito mas dehado ang ating kababayan dahil bukod sa home court advantage ay natural welterweight itong Japanese na Hapon, na ang ibig sabihin ay baluarte niya talaga ang dibisyon na ito na kumbaga sa namamagang kulani ay sangitsi talaga ito madalas manirahan. Samantalang si The Hitman naman ay ito pa lamang ang kauna-unahang beses na dadayo ng inumatlaban sa labas ng ating lupang sinilangan. At ito rin ang unang beses na makikipagbasagan siya ng nguya-nguyaan sa 147 pounds. Sapagkat sa 135 pounds lightweight division talaga ang balwarte ng ating kababayan mga kaibigan. Bali kung tutuusin, nilakdawan ni Inson ang junior welterweight division para lang makalaban itong Japanese fighter. Bukod dyan mga kaibigan ay may kabigatan din talaga ang malakikyam na kamao nitong Hapon. Sa katunayan niya yan, sa kanyang huling 8 laban, lahat ito ay kanya lang namang tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at stoppage. Sa kanilang weigh-in naman, talaga namang makikitang tingkad na tingkad ang buhok ng Hapon. Walang hiya mo dilaw, tumerno pa sa mouthpiece mahiya mo sisiw na bagong bunot sa palabunutan, nakakasilaw, kulang na lang palimliman Samantala, tumimbang ang Hapon ng 146.5 pounds, samantalang ang dumayong Pinoy naman ay 143 pounds lamang. Kaya naman pagdating sa bigat at laki ng betlog, ayos na katawan, ay dehado talaga ang Pinoy fighter. Pero ganun pa man mga kaibigan, kahit tila argabyadong pumasok sa baluarte ng kangkungan ng kalaban ng ating pambato, ay nakuha pa rin itong maghalimaw sa laban. Unang round, agresibo agad ang hometown fighter. Palong-palo pa sa palong-palo ang mukha nito na mahiya mo kalabaw na tumira ng isang Kong Sting at Cobra. Samantalang ang Pinoy naman ay tila nakikiramdam pa lang na mahiya mo pusang leader ng akyat bahay gang na tamang masid pa lamang. Round 2, bumibirada na ang Pinoy, nagkakapalitan na ng dumatugundong na suntok at tila kinakain lang ng Pinoy ang kamao ng Hapon, walang talab, ang tigas ng pangay, na mahiya mo chismosong 1 linggo na nagpapasapalending ni Bombay. Sa third round naman, sa kauna-unahang pagkakataon, nakascore ng knockdown si The Hitman matapos kumonekta ang kanan nito sa mukha ng Hapon. At bago magpatuloy ang laban, tinawag muna ng referee ang doktor upang tignan ang bahak sa kaliwang kilay ng Hapon. Pero agad din namang pinatuloy ang bakbakan dahil ayon mismo sa doktor ay maliit pa lamang ang bitak nito at malayo pa naman daw ito sa esophagus, large at small intestine. Dagdag pa nito ay hindi naman ito makakasagabal sa paningin ng taga-Osaka.
Round 5, niraratrat ng Pinoy ang Hapon na mahiya mo ko na yung pinainom ng Viagra Trobus. Talaga namang palong-palo ang mga kombinasyon. Round 6. Ang tigas talaga ng mukha ng Pinoy. Gustong makabawi ng Hapon ngunit malapit ng kaldero ng pares. Ang tigas ng mukha ng Pinoy. Kulang na kulang din sa potassium at vitamin B complex ang suntok ng Hapon. Sa kalagitnaan naman ng round 7, bumagsak na naman si Ryota nang masampigan siya ng kaliwa ni The Hitman. Ngunit katakatakang hindi ito binilangan ng referee. Walang foul, ref. Ito yung nakakainis na parte ng laban mga kaibigan eh. Yung tipong gaganahan kang manuspordos ng nguya-nguya anong wala sa oras. Hindi naman sa pagiging bias sa ating kababayan mga kaibigan, pero kung titignan mo kasi ang anggulo kung saan nakapwesto ang third man in the ring, ay malinaw pa sa sabaw ng inadobong puset na nakita niya ang suntok ng Pinoy fighter. At kung titingnan niya natin ang dalawang nakaunahang paan ng dalawang mananabas, ay kitang-kita na hindi naman nagkabanggaan at hindi rin ito nadulas sa balat ng saging. Kaya naman klarong-klaro talaga na ang suntok ng ating kababayan ang dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang kalaban. Kita nga rin na kahit si The Hitman ay sumesenyas na si referee na ang kaliwang kamay niya nakatama, na kulang na lang ay hampasin niya ng kulungan ng daga at manok sa sobrang buwiset. Sumalit hindi naman siya pinansin ito at sininzone lamang ang Pinoy. Pero ganun pa nga mga kaibigan, may kasabihan niya ang matatanda na cheaters never win. Pangit man sa pangit sabihin, pero may pagkabayas talaga itong Barabas na referee. Dahil imbis na bilangan niya itong si Yada ay hindi niya ginawa sapagkat nadulas lamang daw ito sa balat ng takoyaki. Kaya naman imbis na may pagkakataon pa sanang makarecover pa ng kahit ilang segundo ang hometown fighter, ay mas lalo pa niya itong ipinahamak. Kaya naman nang muling pinagmukbang ng suntok ng Pinoy ang Hapon na sa sobrang lakas ay mahiya mo hinampas ng isang bilao ng sinukmani, ay muli na naman itong bumalagta. Buti na lamang sa pagkakataong ito ay binilangan na siya ng referee sa wakas. Ay kung hindi naman talaga niya binilangan yun, papaluin na siya ng buhay na mamali at hagdan ng kampo ng ating kababayan. Nagawa pa namang tumayo ng Hapon at magpatuloy, pero isang segundo pa lamang ang nakakalipas ay muli na naman itong bumulagta matapos tamaan ng matitinding suntok na mahiya mo hinampas ng washing machine. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tinigil na ng third man in the ring ang laban. At siguro napansin na rin ng referee na may hawak ng mga dilata ng sardinas at kalaykay ang corner ng ating kababayan na akmang nakahamba na sa kanya. Kaya tuluyan na nitong idineklara na tapos na ang laban. Panalo na ang ating kababayan.
May kasabihan ng mga matatanda na kung ano ang naging puno ay siya daw ring magiging bunga. Ngunit hindi lahat ng mga bunga ay nagiging hinog at nagiging matagumpay ang tubo. Dahil kung minsan, ang matamis sana na lasa dulot ng pagkahinog ay nagmimistulang lasang bulok na alamang at binurong bagaong na kinaskasan ng bulok na sayote at piniritong talbos ng kamote. Mula sa bayan ng Kapangan, Benguet, Philippines, isinilang ang mandirigmang Igorot na tirador ng nilagang uwang. Maaga itong namula sa mundo ng pakikipagpataya at pakikipagsampigahan na pakikipaglaban, mga kaibigan. Dahil di umano, nasa sinapupunan pa lamang ito ay nagsha-shadow boxing na daw ito at nakikipag-sparring na sa mga bulate at ginagawang punching mitts ang matres ng kanyang nanay. Ito ay sa kadahilan ng nananalaytay lang naman sa kanyang mga ugat ang dugo ng isang tunay na mandirigmang mananabas na minana pa niya sa kanilang haligi ng tahanan. Matindi ang naging tatay ng bida nating ito, mga kaibigan, dahil di umano, isang alamat kung ituring ng mga Igorot at Pinoy Boxing Organization ang pinagdaanan nito sa ibabaw ng lona. Dahil tinugurian lang naman itong pusakal ng mga pantas na boxing analyst dahil sa pagiging knockout artist nito na siyang naging daan upang magkaroon siya ng iba't ibang klase ng major title sa super featherweight division. Namayagpag ang kanyang karera mula dekada 70 hanggang dekada 80 sa larangan ng boxing. Samantala, maaga itong nagretiro sa kanyang boxing career upang tuunan na lamang daw ng pansin at asikasuhing maigi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Sa pag-aakalang dito na lamang matatapos ang kanyang itinanim na legasiya sa larangan ng pakikipagbuntalan at suntukan ay laking gulat ng mga kababayan nating Igorot na hindi nila lubos akalaing ang lalambot-lambot at maamong muka ng anak ng tiniguryang pusakal na ito ay siya palang magpapatuloy ng sinimulang pakikipagpatayan at pakikipagbuntalan sa ibabaw ng lona ng kanyang ama. Bunsod kasi ng pagkakaroon nito ng napakaamong muka na mahiyamong pinagtulungang i-skincare nila Doc Kalayan at Vicky Bello ng Kojic at Facial ay kaakibat nito ang bigat ng kanyang mga suntok na kapag tumama sa iyo ay para ka na ring hinampas ng palanggana, tabla, timba, batya, eskoba, palo-palo, steel brush at automatic na washing machine. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito, mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampingan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buena mano ka palagi sa mga bago kong upload. Babyface Assassin Killer, kung tawagin ang bida natin na ito, mga kaibigan, dahil talaga namang napakabrutal ng mga atake at di ng suntok nito sa pakikipagpatayan. Nakatangi ang minana pa niya sa kanyang ama. Sa katunayan niyan, mga kaibigan, sa unang 30 laban nito sa kanyang karera sa amateur ay lahat nga po ng ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. At dahil nga po dito ay maraming Igorot ang talaga namang nagulat dahil sa kabila nga daw po ng pagkakaroon nito ng mukhang mabait na di gagawa na matinong muka ay kaakibat pala nito ang kapangyarihan ng isang halimaw na mananabas. Samantala, nagkaroon naman ito ng 77 laban sa kanyang amateur career at 4 lamang po ang kanyang naging talo. Kaya naman, pagtungtong agad nito ng kanyang professional boxing career ay buena manong siyam na sunod-sunod na panalo agad ang bumunga dito. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng natural na kapangyarihan nito sa pakikipaglaban ay may isang boksingero ang talaga namang kumwestiyon sa kakayanan ng ating bidang halimaw. Dahil di umano ay nakukulangan daw siya sa galawan at lakas ng ating bidang pambato. Mukha daw itong kambeng na may polio at trangkaso. Dahil advantage na nga daw dapat kasi siya kasi may tatay nga siyang makakapagturo ng matinding galawan bakit parang baguhan pa rin daw ang galawan nito at tila walang kakalsyum at zinc ang mga atake nito. At sinabi pa nito na talagang manghihina ang katawan nito dahil puro damo, talahib, talbos ng patatas at malunggay ang pinag-uulam niya at ng kanyang tribo na talaga namang nakakabastos. Nagpanting naman ang isopagus ng tenga ng ating bida, mga kaibigan, at sinabing hindi niya palalagpasin ang mga pasmadong talata na binitawan ng bastos na Mexicanong nagkating sa good manners at right conduct na subject. Dahil okay lang naman daw sana kung siya lang daw ang babastusin niya matatanggap pa daw niya. Pero yung idadamay pa niya ang kanyang ama at ang kanyang tribong pinagmulan ay hindi daw niya ito palalagpasin. Tuturuan daw niya ito ng isang leksyong the square root of x and y over gulpi di alimpungatan na hindi niya malilimutan. Kasabay ng pag-aalboroto ng mga unggoy na hindi binigyan ng saging at ang pinakain ay nilagang nganga, 19 ng Enero taong 2019, naikasama
Isa ang hamon ng Igorot fighter sa hambog na Mexicanong si Rutilio Romero na tirador ng piniritong Salagubang. Maglalaban sila sa lightweight division 135 pounds at nagpustahan ng palit edits. Bago ang laban, kung ano-ano na namang lumalabas sa bahay bagang na may kulani ng mayabang na Mexicano na ito mga kaibigan. Di umano, papatayin daw niya sa gulpe ang ating kababayan at gagawing pataba sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Dagdag pa nito, gagawin daw niyang model ng sigarilyo ang ating kababayan pagkatapos ng laban. Survivor daw kuno ng bulutong ketong at malaria dahil sisiguraduhin daw niyang hindi na makikilala ang ating bida pagkatapos ng kanilang laban sa tindi ng kanyang aabutin na gulpi di kalimot. Kaya naman, ura-uradang hiniling agad ng ating bida sa kanyang promoter na ikasta na agad ang kanilang sagupan at patayan sa lalong-lalong nagmamadaling panahon. Dahil papatunayan daw niya na ang lahing Igorot ay hindi basta-basta at ipapakain daw niya ang lahat ng mga kayabangan at kahayupang pinagsasabi ng animal na Mexicano. Sa mismong laban, nagpahid muna ng offlotion ng Mexicano. May phobia daw kasi ito sa lamok at talaga naman tumitili kapag napapadampi ito sa kanyang balat. Hinilot din ng Vicks at efficacent oil ang ulo nito. Hangover daw Samantalang ang kababayan naman natin ay tamang higop lang ng sabaw ng buko. Kakagaling lang daw sa UTI Kaka soft drinks at kakachichirya mo yan Nagpipigil pa ng ihe. Samantala nagsalita na si Rep at sinabing, halika nga ditong quick inakang kustansan ka pumupunta Ang alak sa tiyan, wag sa ulo ha, okay? Ngayon, walang mambabayag. Sasapatusin ko ang mga ulo nyo kapag may nandaya sa inyo. Mga amoy alak pa kayong mga buwisit kayo Ikaw, anong tinira mo? Tanduay na lapad no? Ikaw, ginbulag na naman na may cobra. Ang babaho ng digay nyo O Beno, suntukan na. Touch gloves, touch gloves. Unang round, tining na tining ang Mexicano. Mahiya mo sabog sa baygon at insenso Samantalang ang ating bida naman ay bumibira na agad ng mga mabibigat na kombinasyon at patama. One known for having incredible power. Exciting to see. He is the Igorot warrior, a huge national pride of the Philippines. Stick in there, take punishment in 6 3-minute rounds. If you looked at, of course, the pedigree of Alvin Tam, good body in boxing council, continental featherweight in his last fight, and now looking to put forth another big winning streak, and he will do so if he continues to punch like that. Lots of power coming from Alvin Tam. Tam may not have the reach, but as you mentioned, he's got the power. So Holt's going to continue to press forward, but I hope Rutilio in tight, eating some shots from Romero to get one in return. His opponent with every single punch, but there's one to the body by Rutilio. Great left by Alvin Tam, landed. And a straight right coming from Ruta. Great body shot, followed up by a straight jab there. Rutilio Romero. Nice short combination by Alvin Tam at the upper. Round 2, nagiging agresibo na ang Mexicano. Samantalang ang ating kababayan naman ay nakakatama na ng mga malilinis na patama na mahiya mo pinagbabato ng kalderong gawa sa kamote. Even after round 1, he looked to be very his last fight. Yeah, he definitely had some ring rust on that Jesus Perez fight. Definitely was not in the shape he's in the Dakota ring. So Alvin Romero here. So I do, as we mentioned before, from Alvin Tam, a big power punch left that misses. Now an inside body shot is both sold out here at the Deerfoot Inn after a return, after a left body. Lancing blows off the top. Beautiful. You hear the cheers from the fans in this sold-out crowd. Both fighters are landing to the body, and when they do look to being low, and there's a right hand that is not low because it lands right to the face of Romero from Alvin Tam. Little taunt there by Romero, showing Alvin, come on, bring it on. Round 3, nagkakasabayan na. Makikita ring lamang sa tibay at lakas ng kamao ang ating kababayan. Umuuga ang Mexicano kada tatamaan Mahiya mo lang singgerong liping na hindi nagtira ng pang-uwi Alvin, every punch in when he comes in hard with the swooping punches, and there's capitalizing on him dropping those hands. And both landing. Alvin Tam has a very tough chin as well. May have been an accidental touch. The head, Alvin calling for that touch of the gloves. Romero doing early in this round. Good head movement by Alvin Tam. Answer multiple combinations.
You heard that one. Oh, huge shots landed by Alvin Tam. There's a right hand and a second right hand that lands from Romero. Tam throws back. Romero again with a right hand. 3 good right hands in a short time. Well, all you're doing is indicating to the judges that you just got. And by giving them an indication, there's a right Round hand. 4, mukhang nauubusan na ng gasolina ang Mexicano. Mahiya mo kinukumbulsyon na kuneho na nung patapos na yung round 3 Samantala, dito na rin magaganap ang nakakagulat na pangyayaring kagulat-gulat na ikakagulat ng lahat ng mga nagulat. Good return by Romero and then a right by Alvin Tam. There's a good left hand from Romero, returned by 3. This is one that the fans are definitely enjoying here this evening. Oh, there's a knockdown punch. It was the right followed by the left that ended that fight. Alvin Tam catching him. An amazing shot by the assassin, now showing it off. Nakakagigil talaga kapag mga hambog at balsubas na fighter ang makikita mo, yung tipong sisirain ang buong maghapon mo tapos sasabayan pa ng pagkapaso ng bunganga mo sa pagkakape habang nanonood ka ng vlog ni Carl's TV. Tapos mapapanood mo yung kalaban ng kababayan natin na puros kawalang hiya na ganda ang pinapamala sa way at face off ay talagang high blood papuntang milestone ang aabutin mo sa sobrang galaite. Kaya naman ang sarap kumuha ng manik at karayom kandila at palanggana at humiling na makarma ang pagmumukha nito upang maturuan ng kagandahang asal sa pamamagitan ng panggugulpe di kalimot, kulubot, kumot, sapot at utot na pumaluktot. Oo, hindi na bago sa atin ang mga walang hiyang tampalasang inutil na may content ng mga halimaw. Subalit hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang tayo at ipagwawalang bahala na lang natin ang mga kawalang yan at mambabastos ng mga animal na ito. Lalong-lalo na kapag sa mismong lupang pinaghulmahan pa talaga ng mga katawang lupa natin, maghahari-harian, magyayabang-yabangan at magsisiga-sigaan. Dahil kapag hinayaan at nagtimpi na lamang tayo palagi, ay baka murahin at multuhin na lang tayo ng wala sa oras ng mga dugong mahalikang ninuno nating itinaya at ibinuwis ang kanilang mga buhay ng buong tapa. May pagtanggol lamang ang ating inambayan sa mga lahi ng mga mapang-abusong dayuhang mananako, nasugapa at tampalasan. Nakilala tayong mga Pilipino sa pagiging mabuti ang pakikutungo sa mga bisita. Oo, dahil sadyang mababait tayo mga Pinoy na miski nga Doris, tagpipisong bangus at tatos lang madalas ang ating ulam ay mag-aalok pa talaga tayo na kung minsan pa nga ang inalok mong walang hiya kapag minalas-malas ay talagang kakain pa nga. Subalit kapag siralong bisita na bastos at walang galang ay talagang magugulpe at magigirpuhan ng tadyang at bagong ahit na tumbong nito sa mga Pilipinong walang sinasanto kahit si Poncio Pilato Borns being Sponge. Gagaya na lamang ng isang balasubas na boksingerong nagngangalang Steve Claggett na tinaguri ang Dragon na nagmula pa sa bansang Canada. Nakakabwisit ang buga-buga at kayabangan nito mga kaibigan dahil tinulak-tulak at dinarag-darag nito ang kababayan nating si Romeo Jaco Salem alias Bunyako sa harapan ng napakaraming mga Pilipino sa kanilang weigh-in. At ang matindi pa nga dito mga kaibigan ay sa ating mismong inang bayan pa talaga natin ito nagtarantado, pumakito at nagyabang. Kung ano-anong pang tatrash talk ang lumalabas sa bahay gilagid nito kontra sa ating kababayan mga kaibigan. Na kesyo nagiinit na daw ang kamao niya at gustong gusto na daw niyang pumaslang. Simula na daw agad nila ang bakbakan kahit na weigh-in pa lamang. Dahil hindi na daw makapaghintay ang kanyang kamao na kunyatan at latayan ang nguya-nguyaan ng ating kababayan. Dagdag pa nito ay tune na fight lang daw lang naman para sa kanya ang kanilang laban. Kaya wag na daw patagalin pa at magpataya na daw agad. Ora mismo para mapasabak na agad siya sa mas malalaki pang laban. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing putak ka ng putak na walang hiya ka. Hindi ko naman naiintindihan. Paano nga ba naman? English. Naikasa ang kanilang laban noong ika-19 ng Marso taong 2011. Ginanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel sa Cebu City para sa isang 8 rounds bout sa timbang na Junior Welterweight Division 140 pounds. Hawak noon ng tinaguriang Dragon ng Canada ang titulong WBC Youth Intercontinental Junior Welterweight title. Kaya mataas ang kumpiyansa at bilib sa sarili nitong hinayupak na ito Subalit sa kabila ng kahayup-hayupan nitong Dragon na ito ay may kabigatan din naman talaga ang kamao nito at may galing din naman talaga ito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. May malawak din itong karanasan pagdating sa pakikipagpatayan dahil naging kasparing mate din ito ng isang former undisputed champion na walang iba kundi si Sam Jude. May kartadang 10 panalo, 4 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 draw at 4 na talo lamang ang Pinoy na tirador na sundot kulangot. Samantalang ang Canadian fighter naman ay may 11 panalo, 6 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 draw at walang bahin ng anumang talo.
Sa unang round, agresibo agad ng ating kababayan. Parang nakarobos Sting Cobra, Extra Juice Gatorade, Rugby ST Red Bull ang datingan. Parang hindi papahuli ng buhay Samantalang ang Canadian ay pinag-aaralan pa ang galawan ng ating kababayan na mahiyamo mathematician na naging electrician, Indian, Dalmatian, Armenian, visit ka, bahala ka dyan. Round 2, nagkakakisiyan na ang dalawang mananabas. Palitan ng mga malabombang suntok. Ngunit mahahalata mong napakatigas ng buwan ng ating pambato dahil malakamuting wineldingan ang tigas ng nguya-nguya nito. Look at this. See? Boxer against the fighter. That's it, you got the power. Come on. Come on. Give him your power. Give me your power. You have the power. No boxing, fighting. This is frustrating to me. Frustrating. The best. Come on, hit him. Oh, jeez. He's taking too many punches for the good punches he's getting. He needs a better trainer. He needs to switch trainers. I like it. He's strong and he's got a heart. He's got a heart. Come on. What, Mom? What'd you say, Mom? She's a chick now. That's Sophie. Punch him in the nose. Come on. Act like you're from Glasgow. Shit. Shit. Oh, jeez. Take this kid's career under your hand, will you? Waste it. Waste it. Oh, he's good. He's good. Come on. Sa round 3, dito na nagpamalas ng matinding galawan ng Canadian Pussy, boxer. Pinabagsak nito ang ating kababayan sa pamamagitan ng humahagupit na body shot. Sa unang knockdown, isang solidong left hook ang solidong tumama sa bodega ng ating kababayan.
Ilang segundo lamang ang lumipas sa pagkakatayo nito ay muli na namang bumagsak ang ating bida matapos na namang tamaan ng dumadagundong na body shot. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ininda na itong maigi ng ating bida na milipit ito ng inam sa sakit na mahiya mo nakapila sa kubeta pero pang 10 pa at sasabog na ang kinabukasan. Pero dito kayo bibilib sa ating kababayan mga kaibigan Talagang dugong maharlikang Pinoy, hindi sumusuko. Bumangon itong muli at sinabayan hanggang kamatayan ang dumayong tampalasan at nairaos ang round 3. Sa mga sumunod na round mga kaibigan, dito na tuluyang nakabawi ang ating kababayan. Magaling ang diskarte ng kampo ng ating kababayan. Inilipat nito ang kanyang bahayatay at isopag sa likod para hindi tumalab ang mga body shot ng Canadian. Binago rin ito ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Gumamit ito ng distansya. Nag-in and out ito na mahiyamok trabaho at classmate mong papasok lang. Pag-trip, malakabuti. Dahil sa discarding ito ng Pinoy mga kaibigan, nasira ng tuluyan ang game plan ng Canadian Bacon. Kaya naman, nagsimula ng lumamang ang Pinoy sa patama. This kid could be good. This kid could be good. Yeah, come on! Bring your heart, baby! That's it! Punch his friggin' head in! He's a goddamn Canadian! Oh, we got something! We got something! We got a cut! Come on, Uncle Salim! This guy's weaker. He's ready to go. He's weak. He's weak. Yeah! That's all! Don't die. Make me feel bad. Sa round 8, mahahalatang naubusan na ng gasolina ang Canadian, samantalang ang Pinoy, napakauta. Nagtira ng napakadaming gasolina, lakas pang pumalo Talaga namang todo bigay. Sa huling minuto nga rin ng laban mga kaibigan, ay tuluyan ng pinulbos ng Pinoy ang mayabang na Canadian Bacon na mahiya mo pinaghahampas ng barena at lagaring kahoy. Itinigil na din ng referee ang laban dahil kita namang gulpi sarado na ang Canadian at hindi na kaya magpatuloy. Sa tagpong ito mga kaibigan, natuldukan na at naturuan na ng leksyon ang hambog at siraulong dayuhang tampalasan. Bukol-bukol ang mukha nito at luha ang umuwi ng kanilang bansa na mahiya mo ginahasa ng 10 engkanto at 12 gorilya at kambing.